Sanib o sinasapian kung saan may pumapasok na espiritu sa katawan ng isang tao. Ang aking kwento naman ngayon ay tungkol sa sinasapian o sinasaniban. Itatago natin ang pangalan ng lugar, tao para protektahan ang mga taong sangkot. Isang maulan na hapon, nagtungo si Berna sa agency para mag-apply ng trabaho. Sabi ng sekretarias ng agency sa kanya, pwede ka naman dito titira sa accommodation para di ka na magastusan ng pamasahe, at pumayag naman si Berna. Total, nagdala na siya ng extra mga damit kung sakaling may amo at magkapagsimula siya agad. Pumasok na siya sa accommodation. Laking gulat ni Berna nang makitang napakarami pala nilang mga aplikante. Umaabot sila siguro ng nasa 20. Dahil malapit na ng alas 5 noon, naghahanda na sila ng hapunan at tulong-tulong silang lahat. Habang naghahanda sila ng hapunan, ay nagkukwentuhan sila, at ang kwentuhan nila ay tungkol sa nangyari nung nakaraang gabi. Ang pagkarinig ni Berna ay may sinaniban daw. So, sa isip ni Berna, sa panahon ngayon, mayroon pa ba yung ganon? So, bakit dito pa sa syudad? Sabi si kanya ni Emma, mamayang pagsapit ng alas 6, makikita mo yung sinasabi namin. Si Emma ay bagong kakilala ni Berna doon at medyo magaan ang loob niya sa kanya. Sa akala ni Berna, parang tinatakot lang siya. So, paglagpas ng alas 6 ng gabi, may humiyaw sa bandang kanan ni Berna sa isang grupo doon. Kitang-kita ni Berna, paglingon ni Berna, kitang-kita niya natumba yung ali. Pagkatapos may nag-alalay sa ali, mayat-maya nagsalita na yung ali na natumba at nag-iba yung boses. Sa isip ni Berna, bakit? Sabi niya, bakit nag-iba yung boses? Halos tumayo lahat ng balahibo ni Berna. Kumapit kay Emma. Binulungan siya ni Emma, huwag kang matakot, Berna, baka mamaya ikaw naman ang papasukin ng kaluluwa na yan. Lalong kinabahan na si Berna at gustong-gusto na niya lumabas sa accommodation. Pero paano na sasabihin niya sa agency? Pero tapusin na lang niya ngayong gabi, bahala na siya bukas. Basta lalabas na siya bukas. Na pagka narinig ni Berna ang tawa nung sinasapian, nakakangilabot. Kasi pinapalabas nung ali na nag-alalay sa kanya na nakakarga yung ali na natumba, na sabi niya, bakit gustong-gusto mo itong katawan na ito? Ang sagot nung ali na natumba, sabi niya, mahina kasi siya, kaya gustong-gusto ko yung katawan niya. Sabay tawa ng nakakakangilabot. Sa pagdiin ng sikmura at pagpisil sa may hintuturo ng daliri ng paa ng ali, bumalik siya sa normal, pawis na pawis. Sabi ng mamang nagkarga sa kanya kanina, magdarasal tayo, maghawak kamay tayo, sabay-sabay tayong lahat. So, kahit doon sa kay Berna, nakipaghawak kamay na rin para magdasal. Pawis na pawis pa rin yung ali na natumba, pero sabi ng mama na katabi niya, huwag kang sumuko sis, kaya natin yan, andito ang Diyos sa gitna natin. Nakalipas ng ilang minuto, di sila tumitigil sa pagdarasal. Mayat maya naging normal na ang ali. Di na siya pinamutla at di na rin siya pinapawisan. At pagkatapos silang nagdarasal, may mga nakangiti, may makikita mong masaya na ang mukha. So lahat yung mga nandun, masaya yung parang may na sila yung mga mukha nila. Nasa isip ni Berna ang talagang kahit anong sitwasyon ka, huwag kalimutan humingi ng
ng tulong sa Diyos. At kinabukasan ay umalis na si Berna sa agency at mabuti na lamang hindi siya pinagbayad ng agency yung pagtira niya ng isang gabi doon. At habang nasa jeep siya, maski pala sa isip niya, maski pala sa ang sulok kanang mundo, kahit saang lugar, nasa syudad ka man o nasa baryo, wala pinipiling lugar, mayroon talaga yung tinatawag nilang sinasaniban. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli ng aking kwentong kababalaghan at salamat po sa panonood.